guys, papasok muna ako March 28. May pasok pa rin tayo. Yan talaga ang buhay. Dito tayo sa Pagbilao. Ito, traffic. Kung pabikol ka, ganito ang traffic. Ayan, susubukan nating sumingit. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang traffic, pero normally hindi ako dito dumadaan. Iba talaga yung way ko, pero dun sa dadaanan ko possible kasing traffic. So dito muna tayo, as in nakita nyo naman mahaba going to Bicol, ganito. Pero kung pa Manila ka ay okay naman. Ito maluwag. So nangyayari kasi tong traffic na to kasi sa bayan ng Pagbilao, syempre may mga streets na yung mga street na yun kailangan may mga dumadaan na sasakyan. So kailangan palampasin yun nung mga nandito sa highway para lang makaalis din sila dun sa mga street na yun. Kailangan nilang mag-pass through dun sa dito sa National Highway. So titigil yung sasakyan, magkukos ng traffic. Isa yun sa reason. Tapos ito, buti na lang ma-enforcer para sa mga sa mga nagka-counterflow. Ito, may nagka-counterflow, dapat tinuhuli yan, pinapagalitan yan. Kasi yung mga nagka-counterflow, sila yung nagkukos talaga ng traffic. Dapat kasi disiplinado yung mga drivers natin. Yan ang haba, hindi talaga ganito yung yung flow ng traffic dito sa Pagbilao. Ngayon lang Holy Week. So isang reason din syempre yung yung dami ng sasakyan, yung volume, yung mga sasakyan na mga pauwi going to Bicol or yung mga lugar na lampas sa Pagbilao, Quezon. So yan na yun. Ito, di dapat ganito yun So isa pang reason ng kokos ng traffic, yung mga malubak na kalsada ng dito sa amin. So pag nag-pass through ka ng bayan ng Pagbilao, may mga sira-sira ng kalye, karsada. So syempre ang gagawin ng mga sasakyan is to slow down kasi para masisira kasi yung mga sasakyan, gulong or what. So mag-slow down sila, so mag-slow down din yung yung takbo ng sasakyan. Lalo na kapag paakyat ka nung zigzag papuntang Atimonan, kung sa bagong zigzag ka ba o sa luma, parehong pangit yung kalye doon. So nagko-cost ng pag-slow down ng ng takbo ng sasakyan. Yun din ang nagiging reason kaya nagta-traffic ng ganito. So possible na gano'n na rin doon ka-traffic. So ito, may buti na lang may police. So yan, nako-control nila yung nagka-counterflow. Unlike before, ayan may gustong mag-counterflow. Unlike before na wala, nag-counterflow lahat hanggang sa wala nang madaanan yung isang lane. Yun na, lalong humaba ang traffic. So mamaya hapon pag uwi ko galing trabaho, dito na ako magkakaroon ng problema kasi ako naman yung pauwi galing sa trabaho. Hindi ko sure kung dito yung tamang daan. Although may dalawang choices naman akong pwedeng daanan. Isa to at saka yung isa dun sa may bypass. So kung ganito kahaba, doon na lang siguro ako sa kabila. Pero syempre before I go mamaya, i-check ko muna sa map kung alin yung heavy traffic. Kasi heavy traffic situation kasi makikita naman dun na pag red traffic. So yun. So ito, nakikita nyo ang haba ng traffic. Titingnan natin kung hanggang saan to aabutin. And luckily
hindi naman ako nata-traffic pa. So naglaan ako ng at least 50 minutes na travel para lang makapasok sa trabaho, which is 20 minutes pwede na ako makarating sa office. Pero to make it sure para hindi tayo ma-late, ayan, pumasok tayo ng maaga. Ito ang haba pa rin. Ayan, thankful naman kasi may mga enforcers na may mga police na wag nag-counterflow. Kaso ito counterflow na na-counterflow na rin dito kasi itong lane na to hindi naman dapat sa kanila to Ito mga motorcycles. Yan talaga, gawain talaga nila yan, mag counterflow. Kahit na makikita nilang may mga pulis dyan, parang baliwala na lang kasi syempre maliit yung sasakyan nila, kaya nilang sumingit. As you can see, may mga nagka counterflow na motor. Ayan dami nagka-counterflow. And then later on, yung mga nagka-counterflow, darating yan dun sa end line, dun na sila magsisiksikan, dun na magkakaproblema. Yan ang problema niyan. Dito okay pa sila, di ba? Nakakapastro sila. Pero pagdating dun sa end line, kapag hindi ka na talaga pwedeng dumaan, kasi nga may diversion kasi dun So dun sila maiipon, dun na magkakaroon ng pagkain ng lane. Kaya maapektuhan na yung kabilang lane. So ito, nag-transfer na tayo dito sa correct lane na medyo occupied na nung mga nagka-counterflow. So dito, ayun, natapos naman yung yung traffic. Hindi ko alam kung madadagdagan pa yung traffic later, kung aabot pa dito. Pero hopefully naman, sana wag, para naman yung mga nagta-travel, hindi naman sila mahirapan kasi pangit din naman yung sobrang haba ng traffic. So hindi lang naman dun sa bayan ng pagpilaw traffic, traffic din talaga dun sa may paakyat na ng zigzag. So isa yun na nagkukos ng problem. Sobrang pangit ng kalye doon, ng kalsada doon, at yun na nagkukos ng pag-slow down ng ng vehicle. And then syempre pag nasa zigzag ka, kung maraming sasakyan doon, hindi ka naman pwedeng mag-overtake doon kasi delikado. At saka pag dumaan ka doon, may yun nga palang isang zigzag doon, sobrang pangit din ng daan. So yung mga dinadaanan truck at buses, traffic doon, hindi naman actually traffic, pero mag-slow down ng sasakyan doon kasi sobrang pangit ng kalsada doon. And then dito naman sa zigzag na maganda, kaso nga lang wag lang sana magbi-build up ng sasakyan kasi syempre may rin doon may yung isang lane muna ipapadaanin, and then pag medyo kukunti na yung sasakyan or wala nang sasakyan na dadaan na paakyat, yung pababa naman na papadaanin. So halinhinan, ganun. Right now nandito na tayo sa Lucena. So okay naman na dito, walang traffic dito. So makakarating ako sa office ng maaga. Ang problema ko na lang talaga is yung pauwi, kasi babalik ako ng Pagbilao. And ang option lang talaga is yung dadaanan ko yung nakita yung traffic, or dadaan ako dun sa way galing Tayabas, kasi doon naman ako nagtatrabaho sa Tayabas. Hopefully hindi ganun ka heavy ang traffic doon, kasi kanina tiningnan ko doon sa sa Waze, red din yung doon, yung mga road. So nag-build up na rin yung yung traffic doon. Kaya ayun, tingnan natin na lang mamaya kung ano mangyayari. So bye bye guys.